Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Ang sabi ni Propeta Muhammad, katotohanan, ang isang kafir, ang ibig sabihin ng kafir, literally, ito yung uri ng mga tao na dininay nila ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila tinatanggap si Allah subhanahu wa ta'ala. Maski na ikaw ay pinanganak sa Kristyanismo o pinanganak ka sa Islam, kung tinanggal mo na sa puso mo ang paniniwala mo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo na ginagawa ang tungkulin mo bilang isang alipin ng Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay matatawag na kafir o hindi mananampalataya kahit ikaw ay pinanganak sa Islam kung walang-wala na talaga sa puso mo ang paniniwala mo sa kaisahan ni Allah. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad, ang mga kafir, ang mga hindi mananampalataya, idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Kapag sila ay gumawa ng kabutihan dito sa mundo ay igagawad sa kanila ang kanyang gantimpala dito rin sa mundo. Pag gumawa ng kabutihan ang isang tao na hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, gagawaran siya ng gantimpala pero dito lang sa mundo. Sa mundo lang ang gantimpala ng kanyang gawain. Samantala, ang isang sumasampalataya, naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala o mu'min, kapag siya ay gumawa ng hasana, ng kabutihan dito sa mundo ay iniimbak sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala at ipagkakaloob sa kabilang buhay. May kita natin dito mga kapatid ang kaibahan ng isang tao na sumasampalataya kay Allah at ang isang tao na hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay mu'min, gumawa ka ng kabutihan dito sa mundo, hindi lang doon nagtatapos yung gantimpala ng gawain mo. Bagko, sa kabilang buhay, iniimbak ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gantimpala ng ginawa mong kabutihan dito sa mundo. At bukod doon ay, وَيُعْكِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ. At pagkakalooban pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya dito sa mundo bilang gantimpala sa kanyang pagiging masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita natin ang kaibahan. Kapag ikaw hindi naniniwala, nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag ikaw gumawa ng kabutihan, hanggang dito lang sa mundo yung gantimpala ng ginawa mong kabutihan. Napakarami nating kakilalang mga celebrities, mga politician, na hindi sila naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tanong, tatanggapin ba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng kanilang mabubuting gawain? Tatanggapin ni Allah at ang kanyang gantimpala ay nandito lang sa mundo. Wala na sa kabilang buhay. At hindi katulad ng isang mananampalataya, naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya'y gumawa ng kabutihan, sa kabilang buhay may gantimpala ang kanyang ginawang kabutihan dito sa mundo. At bukod doon, yung bahagi niya dito sa mundo na biyaya ay ipagkakalob sa kanya ni Allah. Hindi lang sa kabilang buhay, bagkus pati dito sa mundo ay may nakalaan na biyaya para sa kanya bilang gantimpala ng kanyang pagiging masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamalaking diferensya ng isang mananampalataya at ng isang tao na tinataguri ang kafir. Isang tao na tinatanggi niya ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? At sino man ika, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang gumawa ng kabutihan min dhakarin aw untha, mula sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan, wa huwa mu'minun, sa katayuan na siya ay isang mananampalataya, naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pagkakalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang matiwasay na pamumuhay dito sa mundo, at bukod doon ay gagantimpalaan ang kanyang mabuting gawain dito sa mundo pagdating sa araw ng paghuhukom. Yan ang patunay mga kapatid na ang isang tao, ang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, babae man o lalaki, na gumawa ng kabutihan, anumang kabutihan dito sa mundo na kinalulugdan ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinagkakalooban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng matiwasay na pamumuhay. Magkakaroon siya ng matiwasay na pamumuhay at maging katanggap-tanggap
kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga gawain. Sa kondisyon na siya ay mu'min, siya ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kahit sandamakmak ang ginawa mong kabutihan dito sa mundo, kapag ikaw ay hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin gagawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala pagdating sa araw ng paghukom, sa kadahilanan na hindi ka naniwala o sumampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa madaling salita mga kapatid, isa sa kondisyon para tanggapin sa atin ang ating mabuting gawain dito sa mundo ay tayo ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga revelasyon, sa kanyang mga kautusan, sapagkat kung nasa kanyang puso ang paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay maging katanggap-tanggap sa kanya ang kanyang mga gawain at pagkakaloban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala sa araw ng paghukom, higit sa lahat ay ang kanyang biyaya dito sa mundo.